Tila o parang sinusumbatan ngayon ni US President Donald Trump si Bibi o si Netanyahu na kung hindi dahil sa kanya, wala daw itong Israel, no? Matagal na daw itong sumabog, sabing gano'n ni US President Donald Trump. Kasi alam naman natin ngayon, nagkakaroon na ng deal etong Iran at saka etong Amerika, pero ang Israel tila ayaw paawat at patuloy pa rin ang ginagawang pag-atake dito sa Lebanon sa kabila ng babala o banta ng Iran, mga tol. No? Para malaman natin ang buong detalye, syempre panoorin natin itong balita muna dito sa CNN at mamaya meron pa tayong ibang mga balita, mga update ngayon dahil binabakbakan pa rin ng Israel etong Lebanon. No? Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So samahan ninyo ako at bibigyan natin ng pag-aanalisa, bibigyan natin ng reaksyon at komentaryo itong mga maiinit na balita ngayon na may kinalaman syempre sa pagtaas at pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo, mga tol, mga nangyayaring kaguluhan dito sa Middle East, no? Ito panoorin natin mula rito sa CNN. Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. Yan no, di ba? I've had Sabi sa inyo parang sinusumbatan ngayon ni US President Donald Trump, no, etong Israel. Sabi niya, without the United States, wala na sanang Israel ngayon. Without me, sabi niya gano'n. Hindi galing sa akin to galing mismo kay Trump to, kundi dahil sa kanya, wala na daw sanang Israel. Dahil walang ibang presidente daw ng Amerika ang ginawa yung mga bagay na ginawa niya. a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. With respect to Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. I would say of all countries, they've been treated the worst. And they can't defend themselves. And they have Hezbollah, which is a problem for them. Hezbollah. So now I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon. And Well, eto mga kapatid, hindi naman kasi mismong Lebanon ang kalaban ng Israel, no? Ang problema kasi, to para to be fair kahit nga si Trump tinuturing niyang problema etong Hezbollah. Kang nagiging problema naman mga tol dito sa Israel, no, is wala silang pakialam. No, wala silang wala silang pagpipigil. Kapag nakita nila yung target nila o nalaman ng Intel yung target nila is nasa isang gusali, nasa isang commercial building o residential area, apartment for example, nakita nilang nandoon yung target nila, wala nang warning kasi syempre pag nagbigay sila ng warning o lahat ng mga residente lumikas kayo, may target kami dyan. Syempre posibleng makatakas din yung kanilang mga tinatarget talaga. So without any warning mga tol, kapag nakita ng Israel o nalaman ng Intel nila yung target nilang member ng Hezbollah is pababagsakin nila yung building na yun. So, ang mangyayari, magtatagumpay nga sila. Mai-eliminate nila yung target nila. Ang problema nga lang, mga tol, is may mga madadamay. At di ba yun na nga rin yung laman ng mga balita sa mga naging pag-atake ng Israel dito sa Lebanon dahil nandoon yung target nilang Hezbollah is may mga nadadamay, may mga civilian na nasasawi. No? Ay, naku po. with Hezbollah. When you ask me about Bibi, an unbelievable relationship. But Israel would have been blown up a long time ago had I not gotten involved. Ooh. Maganda daw ang relasyon ni US President Donald Trump dito kay Bibi, kay Netanyahu. Pero kung hindi daw siya naging involved, kung hindi daw siya kumbaga nakisali, matagal na daw wasak o napasabog na itong Israel, sabing ganun. Mismo ni US President Donald Trump, siya mismo nagsabi niyan, mga tol. Ngayon, meron kasing balita. Eto, pakita ko muna sa inyo. Mula rito sa GMA News. Ang sabi rito, kinumpirma na ng Iran na pinirmahan na nila, pirmado na nila ang deal with US Foreign Ministry spokesperson. Yan kumpirmado na ng Iran, mga tol.
Ang Amerika, una, kinumpirma na nila, permado na nila. Etong Iran, kinumpirma na rin nila na permado na nila. Pero mga kapatid, etong Israel, sinasabi nila, teka, hindi kami kasali dyan. Kayo lang ang nag-usap. Kaya ayaw paawat ang Israel at patuloy ang ginagawa nilang pag-atake dito sa Lebanon. Tulad na lamang nitong panonoorin natin. Ito mula rito sa UNTV News and Rescue. Ito ano to latest news to mga tol. Ito 7 hours ago pa lang tong balitang ito. Ayan sabi Israel muling umatake sa Lebanon sa kabila ng kasunduan sa pagitan ng Iran at US. Kumbaga may kasunduan ng Iran at US. Pero ang Israel mga tol ayaw pa rin paawat. No, ang gusto nila mga tol is talagang tapusin yung laban at hindi sila kasali doon sa nakikipagnegosasyon, hindi sila kasali doon sa nakikipag-usap. Para sa kanila, matatapos lang itong problema nila kung mai-eliminate nila yung mga kalaban nila. Which is okay naman, nagigets natin yung kanilang posisyon. Pero ang problema nga lang mga tol, kapag umaatake ang Israel, tulad nga ng sinabi ko kanina, wala silang pakialam, madamay na kung sinong madadamay. No, tuloy natin ito, panoorin natin itong balita. Nagpapatuloy pa rin ang mga pag-atake ng Israel sa ilang bahagi ng timog ng Lebanon, kabilang ang mga bayan sa Tyre, Nabatye at Bint Jbeil. Yan wasak Ito Tulad ng sinabi ko, hindi naman talaga Lebanon ang kalaban ng Israel. Ang kalaban nila yung Hezbollah. Malas lang nung Lebanon dahil nandun sa kanila nagtatago yung mga Hezbollah. ay sa kabila ng nakabinbing kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Itinuturing ang sitwasyon sa Lebanon bilang isa sa mga pinakamalaking hamon sa tagumpay ng kasunduan. Dahil nagbabala ang Iran na ang mga panibagong pag-atake ng Israel at ang patuloy nitong presensya sa teritoryo ng Lebanon ay maaaring ituring na paglabag sa kasunduan. Yun na nga siguro kaya nakakapagsalita na rin ng ganon si US President Donald Trump laban sa Israel. Kasi siguro palagay ko ito'y palagay ko lang naman, pagod na rin siguro ang Amerika at malaki na rin yung nagagastos nila. No, kaya ang ginagawa ng Amerika is nakikipag-usap na rin talaga, and which is yun din naman ang ginagawa ngayon ng Iran. Nakikipagkasundo na sila at nagkakaroon na nga sila ng kasunduan, 'di ba? Ayon nga dun sa binasa natin kanina. Ito, pakita ko ulit sa inyo, kinumpirma na. Confirms it has signed deal with US. Pumirma na sila, pumayag na sila sa kung ano man yung hinihiling ng Amerika. For example, itigil nila yung paggawa ng nuclear weapons, so itigil nila yung pag-enrich ng uranium. Pumayag na sila for the sake na matapos na etong digmaan na to. Payag na sila dyan. Pero etong Israel mga tol is ayaw. Bakit ko nasabing ayaw? Ito nga patuloy silang umaatake. No, patuloy silang umaatake dito sa Lebanon. Pero mamaya meron akong insights diyan na sa tingin ko ito yung nararamdaman ng Israel, no. Mamaya natin sabihin 'yon, mamaya natin pag-usapan. Tuloy muna natin 'to. Una nang nagpaalala si Trump sa malapit nitong kaibigan na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na maging maingat pagdating sa mga operasyong militar nito sa Lebanon. Tiniligsa din ni Trump ang pinakahuling pag-atake ng Israel sa Beirut, kung saan pinasabog nito ang isang apartment building para targetin ang ilang pinaghihinalaang kasapi sa grupong Hezbollah. Di ba yun nga yung sinabi ko kanina. Ang problema lang naman kasi dito sa Israel, kapag nakita nila yung target nila, buong gusali mismo yung pababagsakin nila. Sa kabila nito, kinilala pa rin ni Trump si Netanyahu bilang isang mabuting pinuno. And in all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes. Well, ako para sa akin okay naman. Totoo naman talagang matatawag nating mabuting pinuno dahil yung ginagawa ng Israel is para din naman sa kapakanan ng bansa nila. Kapag nakikita nila may threat, diba hindi na sila hindi na sila nagpapaligoy-ligoy pa. Eliminate nila kung ano yung nakikita nilang threat sa kanila kasi gusto nila rin siguro mabuhay ng payapa. But he happens to be a very good man. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. Muli rin itong nagpaalala sa Israeli leader na maghinay-hinay sa mga aksyon laban sa Lebanon. I say you can do a little softer touch, Softer touch. Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
Kailangan mong medyo maghinay-hinay, Bibi. Hindi mo naman kailangan pabagsakin ng isang buong gusali pag may nakita kang pumasok na member ng Hezbollah doon. Naniniwala rin ang US President na bagamat mahalaga na mahinto ang sigalot sa Lebanon, isa lamang aniya ito sa maliit na bahagi para sa mas malawak na pagsisikap na maibalik ang kapayapaan sa gitnang silangan. So the Lebanon peace is something we'll have to work on a little bit. It's a very small piece of the puzzle actually, but it still makes a lot of noise. Ayon kay Trump, inaasahan niyang ang nakabimbing US-Iran deal ay hindi lamang magwawakas sa alitan sa pagitan ng dalawang bansa, kundi magiging daan din upang matapos ang karahasan sa Lebanon at iba pang bahagi ng rehiyon. Jihan Tab. Well, para sa akin naman, no, ito'y para sa akin naman, no. Siguro kung mababasa ko lang ang laman ng isip ni Bibi, ni Netanyahu, at mababasa ko lang ang kanyang hinaing, mga tol, no. Siguro masasabi niya rin kay US President Trump, kayo naman kasi US President Trump, malayo naman kasi kayo 'Di ba? Hindi kasi kayo abot ng mga missile nitong Hezbollah at saka ng Iran. Hindi nyo iniintindi yun. Kami abot na abot kami. Ito kung sakasakali lang nagsasalita si Bibi. Kami kasi abot na abot kami ng missile nila Kayo wala kayong problema Pag alis ng puwersa ninyo dyan sa Strait of Hormuz, pagbalik nyo dyan sa American soil, payapa na kayo Pwede na kayong matulog nang hindi iniisip kung meron bang paparating o papalipad na missile at gigisingin kayo sa madaling araw para tumakbo sa bomb shelter Kami hindi. Parang ganon mga tol. Sa Israel kasi mga tol, abot na abot talaga sila ng missile ng Hezbollah at missile ng Iran at missile ng Houthi. Ganon din. Diba nitong nakaraan nga kaya nagsimula yung gera nila rito sa Hamas dahil habang nagkakaroon sila ng parang pagdiriwang doon sa Israel, bigla na lang nagsidatingan yung grupong Hamas. Malapit lang kasi sila. Kaya ang nasa isip ng Israel, sa tingin ko lang hindi sapat yung mga kasunduang papel, hindi kasapat yung mga kasunduang tok-tok lang. Ang kailangan nila para mapanatag ang kaisipan nila is matiyak nilang wala na talaga silang kalaban sa paligid. Kumbaga wala ng threat. Wala na silang kalaban na pwedeng magpalipad ng missile isang araw. Walang pakialam kung may masisira mang kasunduan basta ang gusto nila is bombahin ng Israel. Yun siguro yung ayaw mangyari ng Israel. Kaya ang gusto nila talagang tapusin. As much as possible, walang ititira. No? Ganun siguro. Nakikita naman natin, 'di ba, sa nangyayaring usapan sa pagitan ng Amerika at Iran. Amerika at Iran lang talaga. Pumapagitna lang itong Pakistan pero hindi naman to US-Iran-Israel deal. Ito yung US and Iran deal. Yun lang naman yun. Hindi kasali ang Israel sa nakikipag-deal. Bagamat sinasabi ng Iran na itong kasunduan nila with the US is dapat daw kasama itong Lebanon at dapat hindi na rin sila aatakihin ng Israel. Pero ang iginigiit ng Israel, teka, kayo lang ang nag-uusap dyan. Kami, tutuloy namin ang misyon namin dahil para sa amin, banta ito sa aming seguridad kaya uubusin namin sila. Kumbaga, tirahin na namin sila bago pa nila kami tirahin. Parang ganun. No? Kaya ganito siguro yung nangyayari. Again, mga kapatid, yun ay opinion ko lang. Hindi ko naman sinabing yun talaga yung nasa isip ni Bibi, di ba? Pero sa palagay ko, ganun din Ganun din talaga Ano sa tingin ninyo, no? Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.